Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor J. Ferdinand Moahe, ang mag-uulat po patungkol po sa technology in worship. At atin pong pag-uusapan ngayon ang mahalagang papel na ginagampanan ng teknolohiya pagdating po sa atin pong pagpupuri sa Diyos. The use of technology in worship. Churches have long been known for their grandiose architectures and beautiful music. However, in the recent years, some churches have begun to sound more like rock concerts. This is due to a number of factors, including the rise of the megachurch and the use of technology in worship. Mapapansin po natin sa makalipas na mga taon ay nagkaroon po ng pagbabago ang disenyo ng churches sa atin pong kapanahunan. Ang ilang mga simbahan ay matagal nang kilala sa kanilang napakagandang arkitektura at magandang musika. Gayunpaman, sa nakalipas na mga taon, ang ilang mga simbahan ay nagsimulang tumunog na parang mga rock concert ang dating nila pagdating po sa pagpupuri o panambahan para sa Panginoon. Ito ay dahil sa isang bilang na mga kadahilanan kabilang ang pagtaas ng megachurch at ang paggamit ng teknolohiya sa loob po ng panambahan o sa atin pong church. The megachurch is a relatively new phenomenon in the world of religion. These churches are often much larger than traditional churches, and they often use state-of-the-art of technology to enhance the worship experience. This technology can include things like a large video screens, powerful sound system, and special lighting effects. Mapapansin po natin ang mga mega churches na makikita po natin sa mga sinihan and then sa mga mall ay meron pong tinatawag na phenomenon sa mundo po ng relihiyon. Makabago pong kapamaraanan ng kanila pong disenyo sa loob po ng panambahan para sa Panginoon. Ang mga simbahang ito ay kadalasang mas malaki kaysa sa mga tradisyonal na simbahan at madalas silang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang mapahusay ang karanasan ng pagsamba at maaring kabilang sa teknolohiyang ito ang mga bagay na malalaking screen na video gaya po ng sa sinihan, malakas na sound system at mga special lighting effect na kanila pong isinasagawa sa kanila pong panambahan. At dito po natin mapapansin na marami pong mga nahihikayat na mga kabataan dahil po sa ganun pong disenyo ng kanila pong panambahan. Mega churches are often designed to be more like entertainment venues than traditional churches. This is reflected in the way they are decorated and the way they sound. Many mega churches have rock bands that play during the worship service and the music is often very loud. Mapapansin po natin sa ganito pong proseso ng kanila pong pagpupuri, ang mga mega churches ay madalas na idinisenyo upang maging mas katulad ng mga lugar ng libangan kaysa sa tradisyonal na mga simbahan. Ito ay makikita sa paraan ng pinalamutian sila at kung paano nagkakatulad ang mga tunog ng musika. Maraming mga mega churches ang may mga rock band na tumutugtog sa kanila pong pagsamba. At ang mga musika ay madalas na napakalakas ang dating pagdating po sa pagpupuri sa Panginoon. This can create a feeling more like a rock concert than a traditional church service, while the mega church is a relatively new phenomenon. The use of technology in worship is not. Churches have been using technology to enhance the worship experience for many years. One of the most common example is the use of projection screen
to display lyrics or image during the service. This can be a helpful way to engage congregation and add to overall atmosphere of the service. Kung mapapansin po natin, ito yung nagiging way ng kanila pong pagpupuri sa Panginoon. Maaari itong lumikha ng isang pakiramdam na katulad ng isang rock concert kaysa sa isang tradisyonal na serbisyo o panambahan sa loob ng bahay-sambahan. Habang ang mga megachurch ay medyo bagong kababalaghan ang dating sapagkat ito po kung atin pong titignan, masyado pong holistic ang dating sa mga tradisyonal na mga churches kumpara dito sa mga mega churches na meron po mga masisiglang tugtugin, sayawan, meron po mga lightning effect, meron mga monitor na malalaki natin pong mapapansin. Ito'y parang, parang, ano nga ba ito? Parang something na hindi masyadong nauunawaan ng iba. Ang paggamit ng teknolohiya sa pagsamba. Ang mga simbahan ay gumagamit ng teknolohiya upang mapahusay ang karanasan sa pagsamba sa loob ng maraming taon. Ang isa sa mga pinakakaraniwang halimbawa ay ang paggamit ng mga screen ng projection upang ipakita ang mga lyrics o mga imahe sa panahon ng pagsamba. Maaari itong maging isang kapaki-pakinabang na paraan upang makisali sa kongregasyon at idagdag sa pangkahalatang kapaligiran ng serbisyo ang ganito pong way of worship ng technology. The use of technology in worship is not necessarily a bad thing. However, it is important for churches to be aware of the potential problems that can arise from using too much technology. For example, if the focus of the worship service is on the technology itself rather than on God, then it can be a problem. Nagiging sanhi ng pagkalito ang ganito pong proseso. Kapag ang isang mananamba ay nakapokus na lang sa teknolohiya at hindi sa Diyos, ito po ay nagiging hindi magandang imahe. Ngunit ang paggamit ng teknolohiya sa pagsamba ay hindi kinakailangan gawing isang masamang bagay. Gayunpaman, mahalaga para sa mga simbahan na magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na problema na maaring lumabas mula sa paggamit ng sobrang teknolohiya. Halimbawa, kung ang focus ng serbisyo sa pagsamba ay ang teknolohiya mismo, sa halip na sa Diyos, kung gayon, maaari itong maging isang problema. Additionally, if the technology is used in a way that is destructive or distracting, it can take away from the worship experience. Overall, the use of technology in worship is a trend that is like to continue. Churches that want to stay relevant and engaging will need to be aware of this trend and find ways to use technology in the way that enhances rather than distracts from the worship experience. Bukod pa rito, kung ang teknolohiya ay ginagamit sa paraang nakakagambala o tinatawag nating destructive o nakakaabala, distracting, maaaring nitong alisin ang karanasan sa pagsamba. Sa pangkahalata na paggamit ng teknolohiya sa pagsamba ay isang kalakaran na malamang na magpapatuloy. Subalit ang mga simbahan na gustong manatiling may kaugnayan at nakakaengganyo ay kailangan magkaroon ng kamalayan sa kalakaran na ito at humanap ng mga paraan para magamit ang teknolohiya sa paraang nagpapaganda sa halip na nakakabawas ng karanasan sa pagsamba. Singing Christians were the most natural things in the world to him. Music and singing are becoming more prevalent in contemporary church circles in a dangerous manner. Music and singing are becoming so popular that they almost steal the thunder from the Word of God.
We are frequently exposed to the talents and skill of the men in today's music because it emphasizes all of their platforms. Worship in the church should be corporate rather than individualistic. In the kingdom of God, it is critical to remember that everyone's voice should be heard, not just a few vocal groups. Praise and worship musics are harmful to the world, according to John MacArthur. Mapapansin po natin sa isang mungkahi ni John MacArthur na ang sabi niya ay ang pag-awit ng mga Kristiyano ay ang pinakalikas na bagay sa mundo sa kanya. Ito po ay kaya ang dahilan kung bakit tayo po ay nagpupuri ay para sa Diyos. Ang musika at pag-awit ay nagiging mas laganap sa mga kontemporaryong panulukan ng simbahan sa isang mapanganib na paraan. Minsan ay nagkakaroon po ng maling kahulugan, minsan ay nagkakaroon po ng hindi maayos na kaparaanan. Subalit ang musika at pag-awit ay nagiging napakapopular na halos mula sa salita ng Diyos, madalas nalantad sa mga talent at kasanayan ng mga kalalakihan sa musika dahil binibigyang diin nito ang lahat ng kanilang mga platform. Ang pagsamba sa simbahan ay dapat na corporate kaysa sa individual. Ibig pong sabihin, ang bawat isa sa atin ay meron pong pananagutan at tayo po'y kabahagi na dapat tayo ay magbigay ng papuri sa Diyos. Sa kaharian ng Diyos, binibigyan ng halaga na alalahanin na dapat marinig ang tinig ng lahat, hindi lamang ng ilang mga pangkat na tinig. Ang papuri at pagsamba sa musika ay nakakapinsala sa salita. Subalit ikaw at ako ay binigyan ng Panginoon ng isang rule na dapat tayo ay magpuri sa Diyos. At mapapansin po natin, the pastor suggests shortening praise periods and making only minor announcement in order to proclaim the message of the gospel. It is simply too important to allow the gospel to be trifled with. It's such an extreme situation. Mapapansin po natin, may mga ilang mga pastor na iminumungkahi na paikliin ang mga panahon ng pagpupuri at gumawa lamang ng maliit na anonsyo upang maipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Subalit napakahalaga lamang na pabayaan ang Ebanghelyo na gawing triple. Ito'y isang matinding sitwasyon. Dito po ay nagkakaroon po ng tinatawag na isa pong problem sa ganito pong sitwasyon. Alin bang mas mahalaga? Alin bang dapat na mangyari? Dapat bang mahaba ang oras ng pagpupuri sa Panginoon, ang praise and worship? O dapat mas mahaba ang sermon? Kahit minsan may mga ilang pastor na napapaigsi ang praise and worship at mas mahaba ang paglalaan ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Subalit ang mahalaga ay dapat nating gawin ang mga bagay na ito sa ikapupuri ng atin pong Panginoon. Pag-usapan po natin sa mga oras na ito ang teknolohiya ng pagpupuri sa Diyos. Technology in worship. I would say that the majority of our worship space have either been filled with technology in mind or have been retrofitted with technology in the past years. I would say that most of our worship attenders think that the screen is the ultimate use of technology. But is it wise to use technology in worship? What kinds of technology draw us into worship? When does technology detract from worship? Mari nating masabi na ang karamihan sa ating pagsamba ay itinayo ng may teknolohiya sa isip o na-reprofate ng teknolohiya sa mga nakaraang mga taon.
Minsan sa karaniwang mga dumadalo sa pagsamba ay iniisip na ang screen ay ang pinakahuling paggamit ng teknolohiya. Ngunit maayos bang gumamit ng teknolohiya sa pagsamba? Ano ang mga uri ng teknolohiya ang umaakit sa atin sa pagsamba? Kailan nakakabawas ang teknolohiya sa atin pong pagsamba? Ilang mga katanungan na sumasagi sa atin pong isipan. Subalit, ang lahat ng ito ay atin pong ginagamit sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. I read an article about churches employing new technologies in worship. The use of Wi-Fi and social media in some form has become an acceptable means to reach out to the next generation. In one church, people were allowed to tweet the pastor a question and he would read the question and address it as a part of his message. Another church was able to post Twitter message on the projection system and the entire congregation was able to read the message. I also was at a concert where the performer actually used a tablet device to view the music performing. Ito po yung mga mapapansin po natin sa atin pong kapanahunan. Mayroon sa akin pong nabasa patungkol po sa artikulong ito, sa bawat simbahan ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsamba. Gaya po ng paggamit natin ng Wi-Fi at social media sa ilang anyo ay naging isang katanggap-tanggap na paraan upang maabot ang susunod na henerasyon. Sa isang simbahan, pinahihintulutan ang mga tao na makita at masundan ang itinuturo ng pastor ng isang tanong at babasahin niya ang tanong at sasagutin ito bilang bahagi ng kanyang mensahe. Ang isa pang simbahan ay nakapag-post ng mga mensahe sa Twitter, sa projection system, at nabasa ng buong congregation ang mensahe. Nasa isang concert din ako kung saan ay ginagamit talaga ng performer ang isang tablet device para tignan ang musikang kanyang ginagawa. Ito po yung mga bahagi ng teknolohiya na mas lalo pong napapaunlad ang pagsamba natin sa Panginoon. But, is all of this technology stuff good in worship? Does it lose our focus on worshiping God? What about those who plan and prepare for worship week after week? What are some of the practical and theological implications that keep us using technology in worship? Ilang mga katanungan na sumasagi sa atin pong isipan, ngunit lahat ng teknolohiyang ito ay bagay mabuti sa atin pong pagsamba. Nawawala bang atin pong pagtuon sa pagsamba sa pamagitan ng teknolohiya o paano naman ang mga nagpaplano at naghahanda para sa pagsamba kada linggo at pagkatapos ng linggo? Ano ang ilan sa mga praktikal na teolohikong implikasyon na nagpapanatili sa atin ng paggamit ng teknolohiya sa pagsamba? Ang teknolohiya ay bahagi na ng atin pong buhay sa atin pong kapanahunan ngayon. Maybe we haven't thought about it much, so let us look at some of the obvious technology devices that are used. The most popular is our audio system. We are always looking for a better microphone, a better soundboard, a better processor, improved monitor system. What are the pros and cons in what I considered a better toy in the toy box? Ito po yung mapapansin natin. Marahil hindi pa natin ito masyadong napag-iisipan. Kaya tingnan natin ang ilang mga makikitang mga kagamitang teknolohiya na ginagamit. Subalit ang pinakasikat ay ang mga audio system, mixer, at marami pang iba. Palagi tayo naghahanap ng mas magandang mikropono, mas mahusay na soundboard, mas mahusay na mga processor, pinahusay na mga system ng monitor. Anong kalamangan at kahinaan kung ano ang itinuturing nating mga mas mahusay ginagawa ng atin pong gawa at atin pong preparation? Projection video system, screen are the hot topic around my congregation. Ito po yung nangyayari. We do not have a screen at this point.
I'm not voicing my opinion or whether our screen should be installed or not. I will gladly use it if that day comes. I am also content with not using it. I have worked with them in the past and have found great satisfaction and great frustration all in the same week. What are the pros and cons of using projection theologically, practically, ease of use for worshiping? Ang projection o video system na atin pong isinasagawa o ginagamit sa atin pong panambahan, ang mga screen ay maliit na paksa sa paligid ng atin pong congregation. Wala naman tayong screen na ginagamit na maaari pa rin nating purihin ng Diyos. Hindi ko sinasabi na sa aking opinion na hindi na dapat tayo gumamit o mag-install ng screen or iba pang teknolohiya. Malugod kong gagamitin ito kung dumating ang araw na iyon sa akin pong Bible study dito sa barko. Kontento na rin ako sa mga paggamit kung sadyang wala talaga. Ano ang mga kalamangan at kahinaan ng paggamit ng projection sa teolohiko, praktikal, kadalian ng paggamit para sa mga sumasamba? At ito po ay nagiging bahagi ng atin pong pagpupuri sa atin pong Panginoon. Gaya po ng we are use CD and DVD recording device for our shut-ins and other who would like a copy of the service. We also have a secure Wi-Fi not as necessary for implementation for the use in worship, but for the congregation to access their electronic device outside or of worship in the church building. Ito po yung mga ginagamit natin. Noon ay gumagamit tayo ng mga CD at DVD recording device para sa ating mga shot-in or video recorded na at iba pang gustong magkaroon ng kopya ng atin pong serbisyo o USB at hard drive sa atin po ngayon. Meron din tayong mga secure Wi-Fi na maaari po nating mai-access ang mga outline, yung mga video recorded para sa pagpapatupad, para sa paggamit ng pagsamba. Ngunit para ma-access ng congregation ng kanilang mga electronic device sa labas ng pagsamba sa gusali ng kanila pong bahay, sambahan. Susunod ay how to use technology in church worship. Technology has revolutionized almost every aspect of our lives, including worship. Churches all around the world are using technology to enhance the worship experience of their congregation, from streaming live service to incorporating multimedia. Presentation technology has opened up a world of possibilities for churches to make their worship more engaging, interactive, and accessible. Sa pamagitan po ng mga teknolohiyang ito ay binago ang halos lahat ng aspeto ng atin pong buhay. Kung atin pong mapapansin, kabilang ang atin pong pagsamba, hindi lamang yung atin pong buhay, baging yung atin pong kapamaraanan sa pagpupuri sa Panginoon. Ang mga simbahan sa buong mundo ay gumagamit ng teknolohiya para mapahusay ang karanasan sa pagsamba ng kanilang congregation mula sa pag-stream ng mga live video ng serbisyo hanggang sa pagsasama ng mga multimedia presentation. Ang teknolohiya ay nagbubukas ng mundo ng mga posibilidad para sa mga simbahan na gawing mas nakakaingganyo, interactive at naa-access ng kanilang pagsamba. Here are some way in which technology can be used in church worship. Una, live streaming. One of the most common ways churches are using technology is by live streaming their service. Live streaming allows members of the congregation to participate in worship service from anywhere in the world. Even if they are unable to attend in person, it also provides an opportunity for those who may be hesitant to attend church in person to still be a part of the community. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng teknolohiya ng mga simbahan ay sa pamamagitan ng live streaming. Marami po nakakanood, hindi lamang yung ating pong mga member.
ng kanilang mga ng bawat congregation. Ang live streaming ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng congregation na lumahok sa mga serbisyo ng pagsamba mula saan man sa mundo kahit na hindi sila magkakadalo ng personal ay nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mga maaring nag-aalangan na magsimba ng personal upang maging bahagi pa rin ng komunidad. Next ay multimedia presentation. Incorporating multimedia presentation into church service can help bring the message to life in a more engaging way. From videos to image, multimedia presentation can help reinforce the message and make it more memorable for congregation. Mapapasin po natin ang multimedia, ang pagsasama ng mga presentasyong multimedia sa mga serbisyo or service ng bawat simbahan ay maaaring makatulong na bigyang buhay ang mensahe sa mga nakakaakit na paraan mula sa mga video hanggang sa mga imahe. Ang mga multimedia presentation ay maaaring makatulong ng palakasin ang mensahe at gawing itong mas memorable para sa congregation. Ang next ay ang mobile apps. Many churches can started creating mobile apps that allow members to access resources such as sermon, recordings, event information, and prayer requests. Mobile apps can also help with church administration by allowing members to make donation and sign up for events online. Maraming mga simbahan na ang nagsisimulang lumikha ng mga mobile app. Pag sinabi natin mobile app, ay isa pong apps na pwede pong ma-access ng bawat isa, especially sa mga member, na nagbibigay daan sa mga miyembro na ma-access ang mga mapagkukunan tulad ng mga record ng sermon, impormasyon, kaganapan, at mga kahilingan sa panalangin. Makakatulong din ang mga mobile apps sa pangasiwa ng simbahan sa pamagitan ng pagpayag sa mga miyembro na magbigay ng mga donasyon at mag-sign up para sa mga kaganapan online. Gaya po ng CCF, mapapansin po natin, meron po silang bukod dun sa mobile apps, meron po silang site na maaari pong bisitahin at ma-access ang kanila pong mga teaching material, yung video na pwede po nilang masundan. Next ay ang social media. Social media platform like Facebook, Twitter, and Instagram are great ways for churches to reach out to their congregation and keep them informed about upcoming event and service. Social media can also be used to connect with the wider community and share the message of the church. Ito po yung platform ng social media kung atin po mapapansin. Ito po ay tulad ng Facebook, Twitter, and Instagram ay mahusay na paraan para sa mga simbahan na makipag-ugnayan sa kanilang congregation at panatilihin na kaganapan ng church activity. Pwede po masubaybayan ng bawat member. Magamit din ang social media para komunikta sa mas malawak na komunidad at ibahagi ang mensahe ng simbahan sa bawat individual. Next natin po mapapansin ay virtual reality. Ano nga ba ito? Virtual reality is an emerging technology that is starting to be used in church worship. Virtual reality can provide an immersive worship experience that transports the congregation to different locations around the world, providing a unique and meaningful experience. Ito po ang virtual reality, kung atin po mapapansin, ay isang umuusbong na teknolohiya na nagsisimula ng gamitin sa pagsamba ng simbahan. Ang virtual reality ay maaring magbigay ng nakakaingganyong karanasan sa pagsamba na nagdadala sa congregation sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo na nagbibigay ng kakaiba at makabuluhang karanasan. Well, technology can be a great tool to enhance worship. It is important to remember that it should never replace the importance of human interaction and community building. It is also important to use technology in a way that is accessible to everyone regardless of age or technological abilities.
Bagamat ang teknolohiya ay maaari pong maging isang mahusay na tool upang mapahusay ang pagsamba, mahalagang tandaan na hindi nito dapat palitan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng tao at pagbuo ng komunidad. Mahalaga ring gumamit ng teknolohiya sa paraang na-access ng lahat anuman ang edad o kakayanan ng teknolohiya. Ito po yung napakainam natin pong titignan. At sa atin pong pagtatapos, technology has opened up a whole new world of possibilities for churches to enhance their worship experience, from live streaming service to incorporating multimedia presentation. There are many ways in which technology can be used to bring the message to life and engage the congregation. As technology continues to evolve, we can expect to see more exciting developments in the use of technology in church worship. Talagang ano nga ba ang nagagawa ng teknolohiya? Ang teknolohiya ay nagbukas ng isang buong bagong mundo ng mga posibilidad para sa mga simbahan na mapahusay ang kanilang karanasan sa pagsamba. Ito yung nagagawa ng teknolohiya, mula sa mga serbisyo ng live streaming hanggang sa pagsasama ng mga multimedia presentation. Maraming paraan kung saan magagamit ang teknolohiya upang bigyang buhay ang mensahe at hikayatin ang mga congregation, at marami pang iba. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, maaari nating asahan na makita ng mas panabik na mga pag-unlad sa paggamit ng teknolohiya sa pagsamba ng simbahan. Purihin po ang Panginoon sapagkat talagang napakadakila po ng Diyos, sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na atin pong mapakinabangan ang teknolohiya sa atin pong pagpupuri sa Panginoon. Kaya't salamat sa Diyos. At ito po si Pastor Jake Ferdinand Muahe ang nagre-report po patungkol po sa technology in worship. Hanggang sa muli, and God bless po sa lahat.